Isang lugar po sa Pilipinas ang tinamaan ng wildfire. Isang sunog sa kagubatan o kabundukan na ikinagulat po ng mga residente. Kumalat po ito sa social media at naging viral. Naging usap-usapan itong nangyayari ngayon pagdating po sa lumalalang kalagayan ng ating panahon. Pero pa doon, no? Hindi lang pala sa ibang bansa nangyayari itong wildfire, kundi maging sa Pilipinas. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang malaking balita na naging usap-usapan po mga sangkay sa social media. Ang malaking sunog sa isang bahagi ng ating bansa na ikinagulat po ng mga residente. Ang ganitong klaseng sunog ay nakikita lamang po natin mga sangkay sa ibang mga bansa. Madalas po natin mapanood ang mga balita patungkol po sa wildfire doon sa Europe o di kaya naman sa Amerika. Ngunit mga sangkay, nangyayari na rin po ito sa ating bansa. Nangangahulugan ba ito na naninilikado ngayon ang ating bansa pagdating po sa pagbabago ng klima o climate change? Kabi-kabila ang mga disaster, mga calamities ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Hindi na rin po ito nakapagtataka mga sangkay dahil nga po ang ating planeta ay humaharap po ngayon sa isang matinding kalagayan. Ang kalagayan po ng abnormal na climate change o abnormal na pagbabago ng ating panahon. Ang climate change mga sangkay ay palaging pinag-uusapan ng mga scientists. Matitindi po yung kanilang mga nadidiskubre sa iba't ibang panig ng ating mundo na kanila po itong pinag-aalala. Iniisip kung ano po ang kahahantungan ng ating mundo. At sa sobrang advance mga sangkay mag-isip nito mga matatalinong tao, naglagay na po sila ng talaan o deadline sa posibleng kahantungan ng ating planeta. Pero mga sangkay, alam naman po natin na kahit ang Biblia, wala pong nakasaad doon na eksaktong date kung kailan nga gugunawin ng ating Diyos ang ating planeta. Para po kasi sa inyong kaalaman, mga sangkay, ang future ng ating mundo ay pagkagunaw. Ito na po ang sinasabi ng marami, mga sangkay, maging ang mga scientist ay naniniwala po dyan ang patungkol po sa end of the world. Nasabi po yan sa Biblia mga sangkay. Subalit hindi po ito pagkawasak na wala na pong purpose. Ang nakasulat po sa Biblia mga sangkay, magugunaw po ang ating planeta. Subalit may bagong creation na gagawin ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay ang paglikha niya ng tinatawag na New Earth and New Heaven. I-reform ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay na nilikha ng ating Panginoong Diyos na perpekto, subalit naging hindi perpekto ang lahat nung nagkasala po si Adan at Eva. Aayusin niya muli ang ating planeta mga sangkay. Subalit sa panahon po natin ngayon, nararamdaman na po natin ang matinding problema na hinaharap ngayon ng ating mundo pagdating po sa ating kalikasan at pagdating po sa mga natural disaster. Sa Pilipinas, mga sangkay, nararamdaman na po natin ngayon ang grabing init ng panahon, bagamat wala pa po tayo sa summer season. Subalit mga sangkay, nararanasan na po natin ang grabing init o tumitinding temperatura. Marami sa mga eskwelahan, mga sangkay, nakaraan lamang ay nagdeklara na wala pong face-to-face classes. Natakot po ang mga teachers o mga pamunuan ng mga universidad, mga colleges, at iba't ibang mga eskwelahan na magsagawa ng face-to-face classes. Dahil umaabot po, mga sangkay, ang kanilang estimate sa 40 degree Celsius. Ganyan po kalala mga sangkay o ganyan po kainit bagamat wala pa po tayo sa summer. Imagine niyo na lamang mga sangkay na hindi pa po tayo humaharap sa tag-init o tag-araw. Subalit ngayon pa lamang mga sangkay, nararanasan na po natin ang grabing init ng panahon. Isa sa naaalala ko mga sangkay, last year, noong 2024, pagdating po ng Abril,
at Mayo, nakaranas po ang marami sa atin mga sangkay ng grabing init ng panahon. Yung tumitinding temperatura sa ating bansa na noong 2024, marami din po sa ating mga kababayan ang pumanaw dahil po sa hindi nakayanan ang grabing init ng panahon. Kadalasan mga sangkay nagkakaroon po ng heat stroke ang mga kababayan po natin, which is common na nangyayari mga sangkay sa mga bansang tinatamaan po ng extreme heat wave. Ito ngayon ang kalagayan ng ating mundo mga sangkay na nahihirapan po ang marami sa mga scientists na gawan ng paraan ito. Minsan nga po naiisip na rin po nila na lumipat na lamang po ng iba pang mga planeta na pwede pong mabuhay ang isang tao. Kung kaya't mga sangkay, may mga scientists na pinag-aaralan po nila ang buong kalawakan. Naghahanap po sila ngayon ng mga planeta na po pwede pong tirahan ng mga tao. Planetang may magnetic field na nasisiguro mga sangkay ang buhay ng tao. Isang magandang balita mga sangkay, may mga nadidiskubre nga po sila na mga planeta na sinasabing pwedeng matirahan ng tao. Ito ay ang mga exoplanets. Ilan sa mga nadidiskubre nila, mga planetang eksaktong kaparehas sa ating planeta. Subalit mga sangkay, hindi kayang biyahiin ito ng isang tao. Kahit pa po mga sangkay, may matindi tayong teknolohiya, mahirap pa rin po maabot ang mga planeta nito. Dahil umaabot po ng ilang libo o 1,000,000 light years ang babiyahiin bago makarating doon. Papaano po tayo makakarating mga sangkay sa sinasabing planeta na kahalintulad po sa planet Earth na nasa exoplanets? So yan po ang isa sa mga bagay na ginagawa po ngayon ng mga scientists, ang maghanap-hanap mga sangkay ng mga lugar sa kalawakan na pwede pong tirahan ng tao. Dahil nga po nakikita po nila mga sangkay na lumalala po ang sitwasyon ng ating mundo. At nito nga lang mga sangkay, nangyari nga po ang sinasabing matinding wildfire doon po sa Barangay Pundakit, San Antonio, Zambales. Kitang-kita po sa mga larawan at video mga sangkay ang matinding pagkasunog ng kabundukan na animoy mga apoy na naglalakad sa kagubatan ayon po sa uploader mga sangkay ng content patungkol po dito sa wildfire. Nakaraan lamang, nagsimula daw po ito earlier in the morning hanggang sa lumapit sa residential area. Mabuti na lamang mga sangkay, nakahanda po ang mga residente. Nakahanda din po ang mga firefighters. Ang mga pulis ay naging alerto rin mga sangkay at minonitor ang sitwasyon. Ayon po sa isang residente na nagpakita mga sangkay ng information, mga larawan at video patungkol po dito sa isang wildfire sa ating bansa. Normal naman daw po nasusunog ang bundok ng Zambales. Pero this time, mga sangkay, medyo iba na po at medyo delikado na dahil lumalapit daw po ito ng lumalapit sa mga residente. Kung maaalala po natin mga sangkay ang nangyari doon sa California, isa pong sumabog mga sangkay na balita nung ma-witness ng buong mundo mga sangkay ang grabing sunog na maging ang mga mayayaman na may mga magagarang kabahayan o mga mansyon, hindi po sinanto ng kalikasan. Kasama po itong mga sangkay sa natupok sa sunog doon po sa California. Itong mga nangyayari ngayon sa ating mundo ay normal na po. Bahagi po ito mga sangkay ng kung anong propesiya na nakasulat sa Biblia. Ayon po sa Luke chapter 21. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. Pinapaliwanag po dito mga sangkay na sa huling mga araw, bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon, ang propesiya tungkol po mga sangkay sa mga mangyayaring natural disaster sa ating planeta na magdudulot po ng kaguluhan. At ngayon mga sangkay, sabay-sabay po natin na nararanasan iyan. Maliban po sa mga nag-aaway-away ng mga bansa, mga sigalot na mga politicians, mga sigalot na mga leader sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ang tumitinding mga natural disaster ay nagaganap po ngayon, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng ating mundo. Pinapatunayan lamang neto mga sangkay na ang salita ng Diyos ay selyado na at ito po ay nangyayari po mismo sa ating panahon ngayon. Ngunit mga sangkay, may mas nakakatakot at nakakakilabot pang mangyayari sa ating mundo na nakasulat sa Biblia. Isa pong malaking propesiya ang nakasulat po sa 2 Peter chapter 3. Ito po ay ang pagdating o pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ayon po sa Biblia, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng magnanakaw sa gabi. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay mapaparam na may malakas na ugong. Ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng sanlibutan ay masusunog at mawawasak.
ang lupa at ang mga bagay na ginawa na naruroon ay mapupugnaw. Isa pong nakakatakot na araw ito ng ating Panginoon kung ikaw ay hindi maliligtas. Kung kaya't mga sangkay, may sinasabi din po ang Biblia kung papaano po natin maiiwasan ang malaking propesiya na nakasulat sa Biblia na mangyayari din po ang isang napakalaking event na may malalang epekto pagdating po sa natural disaster. Sa 2 Peter chapter 3 verse 11, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak. Ano ngang pagkatao ang nararapat sa inyo? Dapat kayong mamuhay sa kabanalan at pagkamakadiyos. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.